magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon muli sa ating lahat. At narito na tayo sa ikatlong araw ng ating pag-aaral ng Bible Study. Hindi lamang saklan, ito ay nakaabot na rin sa aking mga kaibigan sa Facebook, mga kaklase, mga kakilala, at mga kaanak na malalayo ng lugar. Lalo na yung mga nasa abroad. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay napapanahon dahil araw ng mahal na araw, Kwaresma, sa ating Christian Nation, Pilipinas. At muli na nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nariyan kayo na makikinig at nagbibigay ng panahon para madagdagan, kundi man ay mapaalalahanan tungkol sa ating sa salita ng Diyos na ating pinag-aaralan. Kahit papano ay hinihiling ko yung kanyang pakikiisa. Medyo, siyempre, alam ko naman sa ating nagdaang isang buwang lockdown ay marami yung nagbukas ng 3-in-1 coffee, nagbukod ng kape, binilang ang butil ng creamer, binukod ang sugar, binukod ang coffee. Yung iba ay nagtimbang ng 1 kilong bigas, binilang kung ilang butil ng bigas ang 1 kilo para pagbili nga naman daw ulit nila. Marami pong ginagawa dahil sa lockdown. Yung iba nakita ko sa mga post ng aking mga kaibigan sa Facebook ay nag-exercise. Nagkaroon sila ng family bonding through exercise sa morning. Meron pa nga nag-post na nagbihis siya ng damo, naglagay siya ng damo, parang bang guerrilla. Sa guerrilla, para nga raman daw siya hindi ma-recognize ng mga sa checkpoint, unti-unti siyang para makalusot. Maraming mga ginawa ang mga tao sa lockdown na ito. Pero this time, nagkaroon tayo ng privilege, ng isang pagkakataon na tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos at bagamat huli, natitira na lamang sa ating lockdown kung ito ay matutuloy yung end of lockdown natin sa April 12, ay meron na lamang tayong 1 linggo. Bagamat huli, sabi nga ay bagamat huli man daw at magaling, ay may hahabol din. Sapagkat ito na nga po yung ika-3 araw ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi ko po kanina, ang pag-uusapan po natin ay repentance. Ano po ba yung repentance? Yung pagsisisi. At bakit po tayo may repentance na tatawag? Kasi po lahat ng tao ay may transgression, merong iniquity. Ano po ba yung transgression sa Tagalog? Ito po yung pagsuway o paglabag. Yung iniquity, ito po ay ang karumihan o ang kasalanan. Kaya, ang bakit natin kailangan, nakasulat dito sa aking notes English reasons why we should repent and why is it necessary. Ano daw po, bakit nga daw po natin kailangang magsisi at bakit ito kailangan? Nakuha niyo po. Basahin po natin yung aklat ng awit chapter 21. Take down nyo po yung ating pinag-aaralan ngayon. Awit, chapter 21, verse 1 to 4. Akin pong babasahin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Yun din sa iyong pag-ibig. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Verse 3, ang pagsalangsang ko ay kinikilala
laging nasa isip at alaala. Sa iyo lamang ako nagkasalang tunay at ang mga nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya't matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y parusahan. Sandali po tayong manalangin. Salamat po Panginoon sa iyong salita na aming nabasa. Tunay nga po Panginoon na hinihiling namin sa hapong ito na muli kami samahan mo sa aming pag-aaral ng iyong salita. Ibuhos mo Panginoon ang iyong diwa at kaalaman upang ang salita mo Panginoon ay aming mapagmuni-muni at mapag-aralan at magkaroon nga po Panginoon ng karagdaging kaalaman sa aming mga isipan at sa aming buhay. Salamat po Panginoon sa iyong salita. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyo. Sa iyo ang karangalan magpakailanman. Ito pong sa amin namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi ko po kanina, reasons why we should repent and why it is necessary. Bakit nga po? Meron po akong 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7 na facts na inihanda supporting sa ating nabasang teksto. At doon po, supporting din po sa ating pinag-uusapan na tungkol sa repentance. Ano po? Alam niyo po yung fact? Di ba meron tayong programa sa TV noon? Fact or black? Pagka black, hindi totoo. Pagka fact, ito ay totoo. Ang sabi po ng fact, kasi kaya po ito fact, kasi kinuha ko sa Bible. Mismo ang Bible kong sinasabi kong fact. Ang sabi po sa unang fact na akin na yanda. Fact number 1, Matthew 25 verse 40. Ang sabi, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. Sabi po ng Panginoon, ano man daw po yung ginagawa natin sa kapwa, ayun po ay ginagawa natin sa Panginoon. Di ba masakit? It needs repentance. Why? Kasi po, every time pala na, sa isip nyo to, every time na pala nagagawa ka, o ano man ang gagawin mo, lalo na sa kapwa, yung pala ginagawa natin sa Panginoon. Isipin po natin yun. Kaya siguro, bago tayo manakit o gumawa ng hindi maganda sa kapwa, masaisip natin ito. Lahat pala ng gagawin natin ay ginagawa natin sa Panginoon. It needs repentance. Fact number 2. Proverbs 19:17. Mag-take down kayo, maganda rin ito. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, ay siya ang magbabayad. Wow, galing na. Ang gusto pala ng Panginoon ay gumawa tayo ng mabuti para makapag-impok tayo ng kabutihan sa Kanya. Pag-iimpok tayo ng pautang sa Panginoon, we are banking good manners, attitude, and holiness para sa Kanya. Pagdating ng araw, siya magbabayad sa atin. Di ba? Pastor o brother, paano ako makapagbibigay? O kaya, makakatulong sa kapwa ko? Ako wala din. Hep, meron po. Ang sabi ko po sa unang aral natin, yun lamang pong pananalangin natin sa kapwa ay isang tulong na sa ating kapwa. It doesn't involve money, it doesn't involve wealth, it doesn't involve physical. Kailangan mo lang manalangin, nakatulong ka sa kapwa mo. At yun, ang pagdating ng araw, Melchor, sabi ng Panginoon, pagdating na ng Melchor, dahil ikaw ay nanalangin sa kapwa, ang dami kong utang sa iyo, ibinahagi mo ang salita, nabayaran ka ng Panginoon. Amen? Ito ba? At kung ano man ang ginagawa natin sa ating kapwa, yung pagtulong,
Kung meron, ganda. Meron tayong konti, meron na tayong maibibigay, maganda. Pero at the least, na wala tayong maibibigay, prayer na ibibigay natin sa kapwa. Kung minsan wala tayo, pwede ba kapitbahay, tulungan mo ako? Nasira yung gripo. Hindi nila alam. Pwede ba alam mong gawin? Hindi po ba isang pagpapala yun? O nakita mo yung kaibigan o isang kapitbahay, nahirapang buhatin, tumulong ka. Isang pagtulong sa kapwa yun. Hindi kailangan ng pera to. At yun ay naiipon. Pagdating ng araw, ang Diyos ang magpapala. Amen? Mahaba at hahaba tayo. Back number 3. Nasabi po. Romans 4:7. Mapalad yaong ang mga pagsuway ay pinatawad na. At ang mga kasalanay napawi na. Wow, ganda, no? Mapalad daw po tayo na tayo ay, dahil tayo ay sumampalataya sa Panginoon, tayo nga ay nahugasan na ng ating kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoon sa krus. Tayo ay nabayaran niya na. Isipin ninyo sa sinabi ngayon dito, nagiging mapalad tayo dahil pinatawad na ay yung ating kasalanan at napawi na. Napawi na. Baliwala na sa Panginoon yun. Dahil tayo ay humingi ng tawad sa Kanya. Amen? Pack number 4. Pito itong pack na ito. Lahat ito ay salita ng Diyos. Hindi po sa akin ito. Pakinggan niyo po. Santiago, James chapter 4:12. Santiago 4 verse 12. Iisa ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas, humuksa at humatol. Dito nakita natin yung God sovereign. Yung sovereignty ng Panginoon. Siya yung may karapatan. Kaya yung tayo ay humahatol sa kapwa. Tama yung sabi sa Itbulaga bawal judgmental. Bawal judgmental dito nakita natin God is sovereign. Pag meron nagawa sa iyo ang kapwa mo, wag mong gantihan. Ipagpatuloy natin. Sapagkat ang Diyos ang hatol. Sapagkat siya ang dakilang Diyos na hatol, magliligtas, pupuksa. Amen? Fact number 5. Ang sabi po sa Santiago ulit, chapter 5, verse 16, kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapwa ang inyong mga kasalanan. At ipanalangin, tingnan niyo po ito, at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Verse 5, at pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin ang kanyang pagkakasala. Purihin po ang Panginoon. Napakaganda nito. No? Yung ikaw pala yung nagiging tools ng Panginoon para ipanalangin. Yung tinapanalangin mo, gagaling, pati ikaw gagaling. Kaya yung meron kang karamdaman, sabi nga ni Apostol Pablo, yun yung believe siya sa mga taong taga-Galacia, sa kabila ng kanilang kagipitan, ay nakatulong pa sila sa ibang iglesia. Kung mababasa niyo po yung aklat ng Galacia, ganun Nakita ni Pablo yung iglesia ng taga-Galacia, sa kabila ng kanilang kasalatan, ay nakuha pa nilang tumulong sa ibang iglesia. Dito po nakikita natin na yung pananalangin, yung pagtulong sa kapwa is working. At ito nga po yung ating pinag-aaralan kung bakit natin kailangang magsisi. Fact number 6. We should repent and turn to God. Sabi sa Gawa, dami natin verses, mas maganda kasi puro verses na lang ibibigay ko Kasi una-una, Bible study ito, para tayo lahat ay magkaroon ng
kaalaman lalo sa Bible. Kaya kung naglilista kayo mula kanina, basahin nyo lahat, o kaya na-take down nyo yung mga binigay kong verses, ma-take down nyo, pag-aralan nyo, at maganda nga po ito. Ang sabi po, everybody should repent and turn to God. Sabi po sa Magawa 26, verse 20, magsisi at lumapit sa Diyos, ipakilala ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng gawa. Yun na ba sinasabi ko? Meron din kailangan, pag nagsisi tayo, ipakita natin sa ating gawa. Sabi nga doon sa Santiago, yung pananampalatayang walang gawa ay baliwala. Kailangan ipakita mo yung pananampalataya mo, nakikita ang pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Kaya minsan nahuhusgahan yung minsan nahuhusgahan ng tao kasi nakikita nila yung gawa hindi na ayon sa kanilang pananampalataya. How come daw, sabi nga nila, how come na sa Philippines, the only Christian nation sa Asia, patayan, may nakawan, merong sari-saring kasalanan, samantalang tayo ay mananampalataya ng Panginoon, ay hindi nakikita sa gawa. Ayoko na pong i-explore ito. Ang sabi nga po rito, magsisi lamang at lumapit sa Diyos, ipakilala ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng gawa. Fact number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And this is the last fact. Introduction pa lang po tayo, pinapaalala ko ulit ha. Introduction pa lang ito. Hindi ito yung interpretation ng ating pinag-aaralan doon sa aklat, yung ating teksto sa aklat ng Awit 51, 1 to 4. Ito po, the last fact is this. All are given privilege. Ito mahaba ito paliwanag na ito. All are given privilege to repent, to gain life, and to gain life. All, sabi all are given privilege. Ito po ay isang pagkakataon na tayo ay magsisi para tayo ay umani ng buhay. Sabi po. Sabi po sa aklat ng ang Gawa, chapter 11, verse 18. Kaya mahaba po itong paliwanag na to dahil dito sa sitas na ito. May papaliwanag ako rito. Kung gayon, ang mga hintilmay binigyan din ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay upang maligtas. Uulitin ko, mayroong question dito. Kung gayon, ang mga hintilmay binigyan din ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay upang maligtas. Sino po ba yung mga hintil? Tayo po, the Gentile nation, outside of Hebrew culture o Hebrew nation, tayo po yung hintil. Alalahanin niyo po, ang mga Hebrew are the people of God. Kung magbabasa tayo ng Bible, makikita po natin sa Lumang Tipan, sila are the chosen people of God. Pero ba't nakarating sa atin, tayo mga hintil, na nagkaroon ng pagkakataon na maliligtas, kasama sa maliligtas, at bago maligtas, ay kailangang magsisi at magbagong buhay. Pinapaliwanag ko. Babasahin ko po sa inyo ang ang sabi po sa aklat ng Roma. Ito po. Romans chapter 9. Kaya mahabang paliwanagan itong huling pack na ito eh. Kanina inisip ko na isama kasi baka mawawala yung oras natin eh. Pero purihin ang Panginoon. Para kasi nga ito yung Bible study, para magkaroon tayo ng karagdagang kaalaman. Na tayo pala ay hintil, hindi tayo kasama dun sa chosen people of God na mga Hebreo. Ito po yung sabi chapter 9 ng Roma, verse 4. Sila ay mga Israelita at itinuring ng Diyos ng mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang sila'y kasama niya
Sa kanila nakipagtipan ang Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba, at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang ating Panginoong Jesucristo nang siya'y naging tao, Diyos sa kataas-taasan at pinagpupurihan magpakialaman. You see? Tayo ngayon, bakit tayo naugpong? Bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsisisi? Ano po? Di ba sabi? Lahat daw ay sa pamamagitan po ni Apostol Pedro doon sa Aklat ng Gawa. Ang sabi po dito, sa Aklat ng Gawa, chapter 10, verse 44. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hintil na nagsasalita rin ng iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din. Pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makakahadlang upang sila ay bautismohan? Sa pamamagitan niya po ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po sabi niya sa John 3:16 gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May tanong doon lahat po ba ay anak ng Diyos ngayon? Tinanong ko po sa Kapitolyo yan, lahat ay sumagot ng opo. Sabi po sa Aklat ng Juan, chapter 1, verse 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos hindi dahil sa sinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Yung term po na lahat po ba ay anak ng Diyos? Hindi po. Paano po yung mga ibang bansa na ang Diyos nila ay Buddha? Paano po ang mga bansa na walang Diyos, kundi sila ay mga komunista? Hindi ko na lang po i-mention yung mga Kristiyano rito sa Pilipinas na nasa droga. Hindi ko na rin i-mention yung mga nandito sa Pilipinas na nandun sa Muntinlupa ngayon, nagdudusa sa kanilang mga kasalanan. Mga pumatay, mga nagnakaw, mga nag-rape, mga naging pusher. Sila po ay may tuturing pa rin anak ng Diyos. Kung, sabi ko nga kanina, ang pinag-uusapan natin, the way to salvation, at bakit kailangan ang pagsisisi, ang pagre-repentance. Yung mga taong binanggit ko yung nasa Muntinlupa pag sila po ay nagsisi. Ang sabi po sa binasa natin kanina, sila ay napawi na. Sabi, mapalad yung palad yung ang mga pagsuway ay pinatawad na, napawi na. Kaya nga, kailangan natin. Kaya nga, sabi ko kanina, yung title natin, doon sa fact, why we should repent and why it is necessary. Bakit ito kailangan? Kaya nga, babalik tayo ngayon sa ating interpretasyon. Bakit sabi nyo, Pastor, ang layo yata ng explanation mo roon sa ating binasa. Dito babalik tayo. Ito po yung binasa kong fact na ito ay supporting verses para tayo ay may karagdagang kaalaman because we are on a Bible study. Punta po natin sa ating
teksto. Ulitin ko po, babasahin ko po ulit yung teksto sa awit 51, Psalm 51, verse 1 to 4. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan, at ipatawad mo iyaring kasalanan. Ang pagsalangsang ko ay hindi kinikilala. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala. Laging nasa isip at alaala. Sa'yo lamang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya't matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y parusahan. Ano po, yung verse 1, babalikan po natin yung verse 1. Ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan mo'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Ano po ibig sabihin noon? Yun daw po yung seek and acknowledge God's mercy and unfailing love. Ano yung seek? Hanapin natin at kilalanin. Seek and acknowledge God's mercy. Hanapin natin at kilalanin ang awa ng Diyos. At unfailing love. Ang walang, ano ba yung unfailing? Hindi nagmamaliw. Hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po sabi, ako'y kaawaan mo, ang mahal kong Diyos, sang-ayon sa kagandahang loob, mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Unfailing love. Mahal tayo ng Diyos talaga. Kahit na tayo, sabi nga sa Romans, yung dumami yung pagkakasala, dumami naman ang pagpapala ng Diyos. Inaabot ng pilit ang tao. Kaya nga, kailangan lamang tayo ay magsisi. We have to repent for our sin. Amen? Hindi nakapublic. Natatawa ako, kakikita ko yung mukha ko sa ano rin. Bungal pa rin talaga. Number 2 po, yung sabi po kanina, sa verse 2, ang sabi po, linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo iyaring kasalanan. Ano po ito? Only God can cleanse our sin. Ayoko pong humusga. Kasi nung tayo na sa nagpupunta tayo sa isang sulok na lugar, tayo ay nagtatapat doon sa tao. Hindi po pala dapat yan. Only God can forgive our sins. Sa Diyos tayo lumapit, hindi sa tao. Okay. Ayaw ko manira, ano po. Ayaw po. Ano po sinasabi ng Bible? Ito po basahin eh. Kasi nga po, direkta tayo. Only God can cleanse us. Ang Diyos lamang ang mayroong karapatan. Kasi tayo nga sa kanya nakasala eh. Kasi nga, di ba sabi nyo sa pack number 1 kanina, ano man ang gawin nyo sa inyong pinakahamak na kapatid na ito, sa akin yung ginagawa eh. Di sa makatwid, yung kasalanan natin, sa kapwa, sa Panginoon natin ginagawa, di sa makatwid, sa Diyos, Panginoon tayo hihingi ng tawad. Amen? Di ba? Only God can cleanse our sin. Amen? Number 3, yung verse 3. Pag-aralan po natin yung verse 3, 4 lang po ito. Nasa number 3 na tayo. Bakit malapit na rin po tayong matapos. Sabi po ng verse 3, ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip at alaala. Yun na nga eh. Sabi ko dapat, alam naman natin, walang natatago sa Diyos eh. Kahit daw po bilang ng buhok natin, alam ng Diyos. Wala pong naitatago sa Diyos. Kaya dapat, ang sabi nito, ang pagsalangsang ko ay kinikilala. Dapat natin
isubmit lahat sa Panginoon. Kilalanin natin, isipin natin lahat ng pagkakasala natin. Panginoon, kaya nga doon sa Lord's Prayer, di ba? Laging sa Lord's Prayer, hindi ang Panginoon ang nanalangin dito. Pag sinabing Lord's Prayer, sabi natin, panalangin ng Panginoon yun. Hindi. Kaya nga sinabi niya, ganito kayo manalangin. Ito, instruction ng ating Panginoong Jesucristo, kayo manalangin. At doon sa instruction na yon, ang sabi niya, at patawarin mo kami sa aming mga sala. Di ba? Andun, sa bawat panalangin natin, kasama yung repentance, kasama yung paghingi ng tawad sa Panginoon, sapagkat siya lamang ang Diyos who can cleanse our sin. Amen? Hallelujah. Nasaan tayo? Number 4? God forgiveness through confession. Yun na nga. Mapapatawad tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng confession, pagtatapat ng ating kasalanan sa Kanya. Amen? Tayo ay pinapatawarin ng Panginoon. Sa Kanya lamang tayo magtatapat. Amen? Hallelujah. And the last sa ating verse na ating ini-interpret, ang sabi sa verse 4, Sa'yo lamang ako nagkasalang tunay, at ang mga nagawa ko hindi mo nagustuhan. Kaya't matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y parusahan. Amen. Pero hindi na tayo ipaparusahan ng Panginoon. Dahil meron na tayong Panginoong Jesucristo na siya nang naparusahan, nabugbog, napako sa krus. Dahil sa ating mga kasalanan. Ang kailangan na lamang doon sa ating pinag-uusapan ngayon na tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Alam ko, pag mahal na araw, panahon ito ng pagsisisi, pagninilay, pagbabalik loob sa Diyos. Kahit ang mga tao at 1 week lang yung celebration ng mahal na araw, nakikita mo. Kaya lang, as to say, marami pa rin na pagdating ng mahal na araw, nagpupunta sa outing, pupunta sa Baguio, pupunta sa swimming, pupunta kung saan-saan. Eh ngayon, purihin Panginoon. Siguro pagkakataon natin ngayon, na nandito tayo sa lockdown, nagbigay ng pagkakataon na tayo nag-aaral ang salita ng Diyos. Nabibigyan tuloy natin ng panahon yung pagninilay sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Nabibigyan tuloy tayo ng additional information. Nabibigyan tayo ng additional knowledge, additional input sa ating kaalaman na kailangan pala natin sa ating buhay upang maligtas o ay tayo ay humingi ng tawad. Every time na tayo nananalangin, sumusunod tayo sa pattern ng panalangin na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, ganito kayo manalangin. Kaya nga yung pattern, andun sa pattern yung paghingi ng tawad. God is righteous and on judgment. Yun po yung ibig sabihin ng verse 4 na sabi, Sa'yo lamang ako nagkasalang tunay, at ang mga nagawa ko hindi mo nagustuhan. Kaya't matuwid ka na ako'y hatulan. He is righteous, matuwid. Na tayo, siya lamang ang talagang may karapatan at righteous, matuwid na magparusa sa atin. Purihin po ang Panginoon. Bago po tayo magwakas, meron po akong babasahin sa aklat ng pangalawang Korinto. Ito po tayo magwawakas ng ating pag-aaral. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo. Sa inyong kaalaman, sa mga hindi pa nakakaunawa, ang Apostol Pablo ay may sulat. Pagkatapos po ng good news,
Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo ay Aklat ng Gawa. Pagkatapos po ng Aklat ng Gawa, andun po yung yung pag-uumpisa ng mga apostol, at isa si Apostol Pablo nag-umpisa rin po sa Aklat ng Gawa. At pagkatapos po ng Aklat ng Gawa, mababasa niyo po ang sumusunod-sunod na bahina ng Bible, ang Roma, ang Korinto, sunod-sunod ang Korinto, ang Epeso, ang Galacia, Peso, Filipos, ay sunod-sunod po ng Bible. Ano po? Yun po ay mga sulat ni Pablo. At si Pablo sa mga nakakalam, sabi ko nga sa inyo, reminder na lang. Pero saan din nakakalam? Si Pablo ay ginawa ng mga apostol. Yung mga hierarchy ng apostol, sila Pedro, si Santiago, nasa Jerusalem. Si Pablo ngayon, ang initasan ng mga apostol na ito, na mangaral sa mga hintil, sa atin. Kaya nga si Pablo mayroong sulat sa Corinto, sa Roma, sa Galacia, siya po yung sumulat. At siya po ang nagpunta sa mga different churches, different places doon sa lugar na yon, sa Israel, karugtong ng mga Israel hanggang sa Roma. Siya nga po yung naglibot. At ito nga po yung siya nga po yung nagbibigay sa atin ng paalala na siya yung pinaka-apostol natin na nagbibigay ng karagdagang kaalaman, input sa gospel ng ating Panginoon. Kaya nga po, pawakasan ko sa aklat po ng pangalawang Korinto, chapter 7, verse 10, ang sabi, sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos, sabi po ni Pablo, sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubunsod sa inyo upang magsisi at magbago sa inyong ikaliligtas. Ngunit ang kahapisang dulot ng sanlibutan ay humahantong sa kamatayan. Ano po ba yung ibig sabihin ng kahapisan? Ano ba yung kahapisan? Sorrow, nalulungkot, pagdadalamhati, sabi ni Mrs. Di ba? Kung papasinin niyo po sinabi ni Pablo, sapagkat ang kahapisang dulot sa Diyos ay nagbubunsod sa inyo upang magsisi. Kasi po nabanggit ni Pablo, yung kanyang kahapisan, na dinanas niya sa kanyang pangangaral, na nakaranas din po siya ng pag-aalimura. Nakaranas din po siya ng mga, ito po, sa 2 Corinthians chapter 6, verse 8. Naranasan kong parangalan at siraang puri, laitin at papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ng aking sinasabi. Ako'y itinuring na hindi kilala, kahit kilalang kilala. Halos mamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarurusahan, hindi ako namamatay. Inaring hapis na hapis, gayon may laging nagagalak. Kaya po nabanggit ni Pablo yung nahapis. Dahil nahapis ang kalooban ng kanyang nasulatan dito sa pangalawang Korinto. Nahapis ang damdamin ng mga taong taga-Korinto sa dinanas ni Pablo, at nalaman nila na yung hapis na yon ay buhat sa Diyos upang magsisi at magbago sa inyong ikaliligtas. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyong pakikinig. At dahil po sa ating Bible study ay purihin po ang Panginoon. Marami pong request na prayer request. At ito naman po yung ating panawagan. Sa aking pagba-Bible study, after kung may pahayag yung Bible study, nagtatanong ako kung meron kayong katanungan. Since nawala tayo face to face, ay hindi kayo makapagtatanong sa akin. Kaya nga po sabi ko kanina,
ilista niyo po, kung nailista niyo po yung ating pinag-aralan, kayo na lamang po yung dagdagan niyo po yung kaalaman doon sa nabasa ko. At kayo na po ang mismong mag-aral. Para yung alaman ng katanungan ninyo, masasagot po doon sa mga verses na pinagkaloob ko sa inyo sa araw na ito. Tandaan niyo po, ang Diyos ang mapaparangalan sa ating kalagitnaan at hindi po ako. Ako ay isa lamang kasangkapan upang ang salita nila ay mapaabot din sa inyo. At ang sabi ko nga kanina, developing yung ating pagba-Bible study, hindi ko naman ikinatutuwa na magkakaroon tayo ng maraming prayer request. Di ba sabi ni Misha pinag-uusapan sa TV, no? Yung sa daw bawal judgmental. Pangit yung hindi maganda para doon sa guest yung tuwan-tuwa yung kwan. Ano sabi ni Vic? Hindi tayo natutuwa dahil sa karanasan ng tao. Natutuwa tayo dahil tama yung sinagot ng ating contestant. Di ba? Kaya ako natutuwa ngayon dahil hindi ako natutuwa dahil maraming prayer request. Ay ang kung kainaman nga lamang ay talagang dumadako tayo sa ganitong pagkakataon. Pero purihin pa ang Panginoon, alam po. At ini-invite ko ang bawat isa na tayo ay makiisa sa panalangin sa mga prayer request na ito. Hindi lamang ako ang magdadala, kundi tayo. Tayo ay ang tawag dito ay tulong-tulong na pananalangin para sa mga prayer request na ito. Sana ay mapakinggan ng Panginoon yung ating request, yung ating panalangin sa mga prayer request na ito. Tulungan niyo ako sa pananalangin. Ito po yung ating mga prayer request. Makapasa sa ranking at ma-in sa DepEd si Ann Cabrera. Magkaroon ng mabuti at matatag na trabaho si Roy Vincent Santos. Magkaroon ng work uli si Jocelyn. Kasi nga po ay na-close yung kanilang tindahan. Magkaroon po ulit ng trabaho si Jocelyn Milarpis. Magkaroon ng proteksyon ang lahat ng mga taga San Miguel daycare workers. Dahil sila daw po ngayon ang naatasan, yung mga daycare workers ng San Miguel, naatasan na bahay-bahay, mag-assist para doon sa form na ibibigay ng barangay. Kaya bigyan natin, panalangin natin sila na mabigyan sila ng protection. Protection din po para sa mga frontliners. Alam ko marami na nagpipere dito. Pero kasama na natin kasi isa rin tayo sa magtataas sa Panginoon para sa kanila. At yung pagwawakas ng virus na COVID-19, sana nga ay matuloy na yung binigay rito sa Pilipinas na lockdown ng hanggang April 12. Sana ay magkaroon din ng magandang pangyayari sa mga families na nakiisa sa ating Bible study at prayer meeting. Answered prayer. Magkaroon ng magandang outcome yung sa mga nakinig and join this prayer meeting. Lalapit natin sa Panginoon ito. At isa pang request from Dubai, yung amo po ng aking hipag na si Rupes Sharma. Ito po ay nung magkaroon po ng sakit ito, sinabi ko po sa clan na magkaroon po tayo mamayang alas 6, magkaisa tayo manalangin para sa kanya. Intercessory prayer to, malayo ito sa Dubai. At ang sabi, alam mo ang feedback po ng aking hipag na si Lucy, ang sabi niya, purihin po ang Panginoon yung semi-aneurysm ng kanyang amo ay nabaliwala. Bigla nga daw yung para lang daw napilayan
Dahil siguro nagpapasalamat sila sa prayer. Pero this time, dahil nga po lockdown, may sinusumpong na naman yata sa katawan ng kanyang amo na si Ropes Sharma. Itaas po natin din sa kanyang panalangin, yung kanyang nararamdaman daw ngayon. Lalong-lalo na hindi rin po nakapag-work at sa bahay na lamang po nagtatrabaho. Buti po yung amo niya kahit sa bahay nakapagtatrabaho. With income, ano po. Hindi naman po makapagtrabaho dahil nga po sa nararamdaman, nakaramdaman. Taas din po natin sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Praise God. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Muli, Panginoon, kami dumudulog sa banal at makapangyarihan mong pangalan. Yes, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo. Ikaw ay hindi nagbabago. Ikaw ang makapangyarihang Diyos sa simula't simula pa. Ikaw ang Diyos kahapon, ngayon at kailanman. Ikaw ang Diyos na aming pinananaligan. Ikaw ang Diyos na aming kinikilala sa aming buhay, sa aming isip, sa aming puso. Lord, sa araw na ito, nagpapasalamat kami dahil sa aral mo na ipinagkaloob na tunay nga po, Panginoon, na kami ay kailangang magsisi. Magtapat sa iyo sa aming mga nagawang pagsalangsang at karumihan sa aming mga buhay. Kailangan namin ito sapagkat kailangan din namin ang ikaliligtas ng aming buhay. Sapagkat ito nga po, Panginoon, ay isang requirement kung paano kami aani ng kaligtasan, Panginoon. Sa pamamagitan po ng aming paghingi ng tawad at paghingi at pagdulog sa iyo ng aming mga pagkasalanan. Pinagtatapat namin, Panginoon, sa iyo sa oras na ito. Ano man ang mga nagawa namin, nasambit, nagawa, Panginoon, na hindi ayon sa kayong kalooban. Ito nga po, Panginoon, ay patuloy namang hinihiling ng iyong kapatawaran. Abutin mo po, Panginoon, ang lahat ng aming kasalanan na alam namin, Panginoon, na sa pagbigay namin at pagtatapat namin sa oras na ito. Your lending hand, ang iyong kamay, ay ino-offer na agad upang kami, Panginoon, ay resolbahin sa aming mga kasalanan. Ikaw ay laging nariyan, Panginoon, upang kami naghihintay lamang, upang kami ay humingi ng tawad. Salamat po, Panginoon. At ito nga po, Panginoon, ang nagbigay aral sa amin upang maging paluntunan namin na sa lahat ng oras sa aming pananalangin ay hihilingin namin na kami iyong patawarin. Sa pagkakataon din to, Panginoon, patuloy ko pong itinataas sa iyo ang aking sambahayan. Maligtas, magkaroon po ng kalakasan, karagdagang kalusugan sa aking mga anak, kay Sherwin, kay Mark, kay Marvin, at ganoon din po sa aking apo na sa Japan, kay Patrick, kay Yui, kay Makmak, at kay Dali. Sa aking sambahayan, Panginoon, itinataas ko po sila sa iyo. Patuloy na pagpapala at pag-iingat, at ganoon po rin po ang kaligtasan sa COVID-19. Ganoon din po sa lahat ng nag-request para po kay Roy Vincent na katatagan sa kanyang trabaho. Dalangin ko, O Diyos, na tunay nga po, Panginoon, na ang kanyang trabaho ay magkaroon na po ng permanente. I-provide mo po, Panginoon, ang kanyang kailangan. Po, sa lahat po ng kailangan na requirements, sa lahat ng kailangan na sa kanyang trabaho, Panginoon. Yes, Magkaroon nga po, Panginoon, ng katatagan at permanente ang kanyang trabaho. Lord, dalangin ko rin po na i-provide mo ang lahat ng kanyang pangangailangan sa kanyang paghahanap ng trabaho. Ganon din po, Panginoon, sa kahilingan po ni Ann, yung tungkol po sa main siya sa DepEd. Main sa DepEd. Ay makapasa o makapasok sa DepEd. Ano man po yung concern nito niya sa DepEd, Panginoon. Isinasamo ko po na abutin mo po ang kanyang kahilingan sa kanyang kahilingan na main siya sa DepEd, makapasa nga po, Panginoon, ano man po ito. Dalangin ko po, Panginoon, na magkaroon po ng katuparan
ang kahilingan Yes, ni O God. Ann Cabrera. Alam mo. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang pag-iingat sa kanyang pamilya, sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapatid. Ikaw din po, Panginoon, ang pumatnubay at gumabay Yes, at O God. mag-provide ng kanilang pangangailangan sa ganitong sitwasyon. Ganon din po, Panginoon, kay Jocelyn Milarpes na nawalan po ng trabaho before the lockdown. Dalangin ko, tiling ko sa iyo, Panginoon, na amputin mo po ang kanyang kahilingan. Yes, O God. Nananalig po ako sa pamamagitan ng kanyang paglapit o paghingi ng prayer request. Andun, Panginoon, ang kanyang pananampalataya na ikaw nga po, Panginoon, ang siyang magpuprovide at magbibigay ng trabaho. Ngayon pa lamang po, Panginoon, Inaakit po namin, Panginoon. ay kikilos ka na sa mga tao. Yes, O God. Hallelujah. Aabot sa kanya at magbibigay ng trabaho. Nawa, Panginoon, sa kanyang pamamagitan ng kanyang pananampalataya, katulad po ng isang babae na matagal na pong dinudugo sa Bible, na ang sabi niya, mahipo ko lamang ang perasong damit ng ating Panginoon. Handong po yung kanyang pananampalataya na sa pagsasubmit niya ng prayer request upang siya ay makatrabaho, Panginoon. Hinalapit namin sila, Panginoon. Ikaw po ang umabot at humipo, Panginoon, sa mga tao na magkaroon nga po siya ng panibagong trabaho upang nakikita mo naman po ang kanyang puso Yes, O God. na nasa kanyang pagtatrabaho ay may provide niya ang pangangailangan ng kanilang sambahayan. Salamat po, Panginoon. Inaagin na namin ngayon na sa oras na ito, sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, Yes, ay O God. aabutin mo ang kanyang kahilingan. Yes, Lord. Ganon din po, Panginoon, sa protection sa Mga daycare workers. mga daycare workers sa taga San Miguel na gagamitin po ng DSWD sa pag-a-assist ng mga food packs at sa doon po yata sa Pamimigay ng mga- amelioration, Panginoon, ayuda ng mga galing sa gobyerno. Dalangin ko, O Diyos, na samahan mo po sila, hindi lamang sa face mask, hindi lamang sa alcohol sila maliligtas, kundi sa pamamagitan ng iyong gabay at patnubay Yes, O God. na bawat mag-a-assist sa DSWD na ito Pinutin mo po sila, ay Panginoon, lalagpasan bigyan ng mo po, virus yes, ng yes, COVID-19, O God. Panginoon. Bigyan mo po sila, Bigyan mo Panginoon. po sila ng katawan na malakas, kalusugan na malakas upang ito ay malabanan. Abutin mo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang maabot, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga pinakamahirap na lugar o pamilya na kanilang maabot, Panginoon. Bigyan mo sila ng katalinuhan, bigyan mo sila ng katsagaan, bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon, sa kanilang paglilibot at pag-a-assist, Panginoon, sa prayer time ito. Ganon din po, Panginoon, si Ropes Sharma na amo po ng aking hipag na si Sister Lucy. Dalangin ko po muli, Panginoon, kung paano mo siya pinagaling sa unang naming panalangin. Muli kami lumalapit, Panginoon, para sa kanya, sa kanyang nararamdaman ngayon, dahil nga po siya ngayon ay nag-home working. Lord, i-provide mo po. Abutin mo po ng iyong dakilang kamay ng manggagamot, sapagkat ikaw ang Diyos at tunay na dakilang manggagamot. Abutin mo po ang Panginoon ang sakit nito muli ni Rufus Sharma, na abutin mo po ito at pagilingin sa pangalan ni Jesus. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang magpo-provide ng kagalingan, sapagkat tunay nga po, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Muli, Panginoon, sa pagkakataong ito, for the second time, para sa kanyang kalusugan, Panginoon, pagalingin, kagalingan, Panginoon, para sa kanya. Abutin mo po ito, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan para sa kanyang pamilya, na patuloy na umaalalay sa aking hipag na si Lucy. Nakita namin po, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pananalangin na si Lucy nga po ay hindi tinuturing na kasambahay, kundi isang kasama sa pamilya, Panginoon. Kung paano, Panginoon, yung aming pananalangin kay Lucy, ganoon din po, Panginoon, ang aming pananalangin at paglapit at pagluhog sa iyo para sa pamilya po ni Rufus at sa kanyang mga anak. Pagpapala, pag-iingat, kalakasan at gabay po para sa amin. Malayo din po, Panginoon, sa COVID-19. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa oras din po, ito tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga
kapitbahay, ang aming kasera, si Sister Nita at ang kanyang sambahayan. Ganon din po, Panginoon, ang aming Governor Daniel Fernando, ang aming acting Vice Governor Willis Alvarado, ganon din po lahat ng sangguniang panlalawigan. Dalangin ko rin po ang lahat ng empleyado ng Kapitolyo, particularly, Panginoon, sa accounting office na aking tinuturuan sa pangunguna po ni Ma'am Marites Prenal. Dalangin ko po, Panginoon, ang lahat na abutin mo ang kanilang kahilingan, dagdag kalakasan, gabay at patnubay, Panginoon, and wisdom, lalong-lalo na, Panginoon, nagmumula sa iyo, upang ang kanilang pamamahala sa aming lalawigan ng Bulacan ay magkaroon po ng katiwasayan, kapayapaan at kaunlaran, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong paggabay at patnubay sa kanila. Salamat din po, Panginoon, sa iyong patuloy na pagsusubaybay sa lahat, Panginoon, ng mga kaanak namin na nasa abroad. Isa nga po dito si Lucy, kay Marcia, Panginoon, kay Lenny, Panginoon, na nagdaraos sa kanyang kaarawan, Panginoon, sa araw na ito. Dagdag karagdagang buhay para sa kanya. Dalangin ko po, Panginoon, na iligtas mo po sila sa virus na COVID-19. Ganon din po sa aking pamangkin na si Edwin Arnobit, sa lugar po ng sa Middle East. Dalangin ko rin po, Panginoon, na gabay at patnubay para sa kanya, karagdagang kalakasan, kalusugan, kaligtasan, lalong-lalo na, Panginoon, sa COVID-19. At sa mga kawalak namin na nasa abroad na hindi ko po nabanggit, batid ko po, Panginoon, na alam mo ang lahat ng kanilang pangangailangan. Batid ko po na alam mo kung sino sila, Panginoon. Inilalapit namin sila sa iyo sa hapong ito. Ikaw ang pumatagpo sa kanilang pangangailangan. Salamat po, Panginoon. Salamat pong muli at patuloy po kami nagpupurit at papasalamat. Nawa, Panginoon, ay bigyan mo po kami ng oras pa sa ganitong pagkakataon na kami ay makapag-aral pang muli ng iyong salita sa tuwing hapon na ito at matagpos namin yung aming pag-aaral sa mga huling araw ng lockdown. Bigyan mo nga po kami ng oras, patatagin mo po yung aming katalinuhan, hawakin mo po ang aming mga buhay. Salamat po sa lahat ng nakikinig sa amin at nakiisa sa prayer meeting na ito. At salamat po din po sa internet na hindi napuputol. Salamat po sa lahat. Ang papapala, ang kadakilaan, at kalwalatian ay sa iyo, Panginoon. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.